Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa nga Martes, Pebrero 24, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga sa mga tagpalamati naton nga nakatutok sa ilang mga radyo, kag sa tanan nga nagatutok sa Facebook Live. Happy Tuesday morning sa inyong nga tanan. Petsa 24 na kita, bulan sang Pebrero tuig 2026, kag Jen diri sa syudad sang Iloilo. Masako ang katapusan nga semana sang Pebrero, no? Aside sa ginabantayan naton nga Paraw Regatta Festival, subong man nga semana, masako subong ang preparasyon sang tagsa ka ahensya sang gobyerno, lakip na ang Iloilo City Government, mangud. Buwas ng adlaw maumpisa na ang High-Level Economic Integration Meeting sang ASEAN 2026 nga diri hiwaton sa syudad sang Iloilo. Kung halin ka mo sa mga kabanwahanan sa nagkalain-lain nga part sang probinsya sang Iloilo, pasulod sa interior sang Iloilo City, mabatyagan ninyo nga may ara si mga checkpoints nga ginapatigayon sa pila ka mga borders nga identified diri sa may Iloilo City, parts ang security measures, no, ina sa paghiwaton nga ASEAN Summit diri sa may Iloilo City. Kagabuas nga adlaw hasta sa Biyernes para sa aton sini nga mga kauturan, mga estudyante kag mga ginikanan, na-announce naman to ni Mayor Raisa Trenya sa nagligad nga ti wala sing klase face to face, pero magapadayon iya ang mga online class ninyo kag submission sa kun ano nga mga requirements pagi sa modular, no, nga online class ang aton sini nga mga estudyante. Kay ina kabahin sa mga preparasyon nga hindi man bala tama ka traffic ang aton sini nga mga dalanon, especially nga may mga visitors kita coming from different countries sa Southeast Asia. Tiyang ining pag-shift, no, sa online mode sang delivery, maglawig ini tubto Biyernes, no, so 25, 26 kag 27, no. So sa mga kauturan naton, apektado sini Jen ang tanan nga level from preschool to elementary, secondary, college, and pati gani mga postgraduate studies, no. So tanan kamo ang sakop sa sining pag-shift, no, sa online mode of classes. Sa pihak kabahin, bago kita mag-proceed sa ibang panaton nga detalye sa summit, no, i-share lang natin ning good news bala Ems, no. Kahapon nga adlaw ang mga local chief executives nagikan sa nagkalain-lain nga mga LGUs gin-invite ni President Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Malacañang si Mayor Trenyas gani adto to. Yes. Ang iban nga mga alkalde si Mayor Ronida Divas, ang mga opisyal sa Bacolod, iban halos tanan nga mga parts ang aton nga pungsod nagtambong sa sining
programa sa aton sini nga presidente ining Local Government Support Fund nga sa diin ang katuyuan sinibla direct ang aton nga national government may direkta nga mahatag nga pondo para sa aton sini nga LGU kundi ang LGU na naya ang ang bahala gasto magpartiniser sang pondo kag isa pa gid dito nga gintambungan is amuning programa sa diin nga ang suporta sa national government kag sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa malapnagon nga konstruksyon sa mga classrooms hulot klasihan sa aton siniya nga mga bulutuan nationwide ini. I-direct nga ang mga mayor gid ang ginpatawag dito. Kay nga akon mayor ka pwede ka ano mo may direkta ka nga maistorya mo maistorya mo ang presidente. Ako ng mga opisyal nga ara sa likod ni President Marcos si Secretary Angara ara man kahapon nga mapalabot ang ilang nga mga concern kag paagi sa sining LGSF. Mayara sing direkta yang otoridad ng aton sining LGUs sa paggastos ang sining pondo nga gintugyan sa ila. Amo na ganin dyan nating hala kita kahapon nga wala si Mayor Raisa Trenias no sa flag ceremony kay masako gali didto sila sa may Malacañang no. Na-mention mo nga duha ka mga dalagkuan nga programa ang ining ginaupdan no sa mga LGUs naton. In fact ato man kahapon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. pati na si Attorney Suzette Mamon no nga nag-representa man sa Iloilo Province kag pila pa naton ka mga LGUs. Mamo sila no sa picture tablaho si Inguday gid si Mayor Raisa kag si Mayor Lenny. Lenny sang naga no. Oo. Ang ina nga picture no nagabit-bit sila sang Memorandum of Agreement sa tunga sang LGUs kag Department of Education para sa nationwide classroom building program no. Ang ini nga mowa dyan sa tunga sang DepEd kag mga LGUs naton halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao ma-identify ang DepEd no sa mga areas kung sa diin na i-upgrade nila ang mga infrastructures, particularly mga classrooms sa tag sa ka-LGU, no? Ang ini nga programa amo ini ang nationwide classroom program nga tinutuyo sini ma-level up pa kag ma-upgrade ang mga educational infrastructures particularly sa mga eskwelahan nato no diri sa pungsod Pilipinas. Kag ang na-mention nimo ay kaduha amo ini siya ang programa nga ginlunsar kahapon ni PBBBM no sa may Malacañang ang Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang or amo ini ang pag-roll out sang Local Government Support Fund o kun LGSF no na-mention mo na nga pinaagi sini mas mapalapit ang mga serbisyo sang gobyerno kag maka-identify no ang LGU sang priority programs and sa bahin diri sa syudad sang Iloilo no siling sang alkalde nakapadulong na sila sa mga kabarangayan sa mga barangay officials agod personal nga babapatian kung ano ang ilang nga tag sa kakinahanglanon sa ilang nga barangay no whether infrastructure, social services, no? Mga health programs o kung ano pa ang mga kinahanglanon sa ilang nga barangay nga pwede mapondohan sang ingang ginatawag nila nga Local Government Support Fund. Tidak ko gid nga factor ang ang consultation bala sa komunidad. Pamangkuton sila kay sila ang naga-star sa isa ka community, sa isa ka barangay. Ang mga barangay officials naton dira may nag-solicit sa mga suggestion sa mga pumuluyo. Amo na sa mga pumuluyo tadahan bala nyo gid mga barangay officials nyo ano ang mga need nyo da. Kay the way kung tan-awon naton ang programa ining Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang LGSF. Bot silingon wala kita problema sa pundo Pero not all the time masiling tanan-tanan is sufficient gid o kun sobra-sobra. Ang pundo ara ang inisyatibo kag pag-identify sang meaningful kag may purpose nga mga proyekto amon dapat nga ma-enhance hindi nga kung may budget ka lang importante may budget pero ang inyo mga barangay official mga official ta kag mga in charge wala ya kabalo kundi na ihimuon damo na da waiting shed street light mga paligan kung ano na lang na ipamugsok sa higad sang dalan dabla kay masalig kita nga may LGSF initiative consultation dapat ang decision making dari all sector mga stakeholders i-invite gid no kay ti kung tanaw naton tama ka nami nga programa ni imagine mo maagi pa sa agencies naton na lesson
ang pag-disburse ang fund, pag-allocate sang fund, direct sa community o kung sa aton sini nga LGU. Tihamakon mo na nga opportunity. Amo ning vision nga na-appreciate man naton sa aton sini nga presidente, initiating sang sini nga sahi nga proyekto ti nagligan nag-flood control kita may nagasiling nga wala gid kami wala gid kami ma-consult may ginbutang lang da sa higid sang creek may mga kasubong sina pero susubong kabay pa nga ma-maximize gid istoryahin ninyo no i-coordinate sa aton city government kay ti ang punto ara na mismo nagikan sa aton siniya nga presidente. Kag ang pasalig sang alkalde no nga hindi lang siya sugong basta-basta nga magpatuman sa mga programa. Siling niya dapat may basihan no, may scientific basis. Lambugid. Evidence-based amoy na nga subong no, isa sa mga ginatagaan niya man prioridad dyan ang partnership sang Iloilo City Government kag mga scientist kay man may ginaubra sila subong nga pagtuon no, particularly sa flooding para mabalaan nila kung ano ang mga swak nga project no, hindi lang mangin basihan Oo. mga Hindi pinalagpat, pinalagpat O masiling bala nga amo niya ako niya nga kulor amo ninyo ti kamulanduya kamulandaya ubra no ang participation amo ni na-appreciate naton ang MOA ang pag-ask sang help sa academe may mga MOA na digad ano to si PIO National UP Disaster Resilience Council. very active ang sharing sang ideas kay kumbaga gusto man sang city government na makorek nga scientific base man ang mga pagtuon bago i-put up ang isa ka infrastructure nga mapuslan gid sa aton sini nga mga pumuluyo. Yes, no. So bantayan nato ang iban pagid nga mga proyekto Jen, no, nga palabuton diri sa syudad sang Iloilo. And idugang ko lang no, kahapon nagtambong kita Jen sa makabig naton isa ka historical no nga pagkilala sa kilalaman ginakabig nga oldest running Hiligaynon newspaper no sa itong pre-World War II sa Iloilo. Ang newspaper sang Makinaugalingon ginkilala laman sang UNESCO National Commission of the Philippines kag nalista na dyan sa prestiyosong nga Memory of the World no sa Philippine Register nga sa karon 4 lang kabilog ang ara sa ina nga listahan kag nga documentary heritage no kag isa ang Makinaugalingon halin sa Iloilo nga naupod sa sining prestiyoso nga listahan no? So kahapon ginpangunahan sang mga representatives from UNESCO National Commission of the Philippines particularly ang Batikan no nga manunulat Ilocano writer nga si Professor Nick B. Ocampo kag ara man kahapon ang representative from UNESCO no nga si Secretary Ivan Hinares kag ang representatives no sa Makinaugalingon nga ginbaton ang ining Memory of the World Award halin sa UNESCO no. So far dyan sa bilog nga Iloilo duha pa lang no ang nalakip sa sining prestiyoso nga listahan kag ang isa amo ina ang epic chant sang hinilawod halin sa may Panay Bukidnon. So nalipay kita no siling ganin nila naga-complement no ang pagkilala sa Iloilo City bilang UNESCO Creative City of Gastronomy and subong pagkilala man sa pahayagan nga Makinaugalingon no nga nagapakita nga ang kasaysayan sang Iloilo no we take pride nga nagahatag kita sang importansya hindi lang sa pagkaon but sa literature no sa dako nga kontribusyon sang pahayagan no diri sa syudad sang Iloilo. Isubong continuous gyapon ni Ems ang ilang operation. Wala na dyan. Wala na. Sa sang operation. Pero ang ila na nga office dito magsala sa Molo, daw ano ina no? Museum. Medyo ang balay dira kuan pa na ang design niya, mga dadumaan gid bala. Kag sa sulod sina damo da sang mga antique. Nga mga nakasulod ka da, printing tandaan ko. press. Mga printing press, mga typewriter, di mo nga magulang pa sa lulo mo. Mga madamo o mga materials na preserve tidong museo inang opisina da sa Yes, Makinaugalingon kung magkadto kada mo na blang mga kabataan naton sa nasiling naton no puro digital na lang no diri sa Iloilo isa sa ginapananaw gid sa aton mga leaders sa local government naton i-preserve ang aton sining mga historical na landmark mga museo naton para nga for educational purposes kay importante nga to understand kuno sang future dapat nga look back kita sa kung anong maragtas no
ang past sang Iloilo City, kay ti ko nabalaan mo yung identity mo previous in the past, daw medyo may ideya ka kag maruligwa, madasig ang adjustment sa pag-foresee naman sang imo nga pala abuton. Amo nang mga advantage subong nga ginatukib naton diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Ti ang inigen, no, although wala na sang operations, pero ang mga kauturan naton nga luyag, bisitahon, no, ang ilang printing press, kag pati ang mga old, no, nga mga copies sa Mga first publication nila sa una. almost complete Oo, nila, ara pa. no, nga archives ang makinaugalingon, pwede nila inabisitahon dira sa may bahin sang Baluarte Molo sa Rosendo Mexica Historical Landmark Museum sa Molo, Iloilo City, no. So sa mga kauturan naton, mga estudyante, mga maestra, no, nga luyag i-expose ang ilang nga mga kabataan sa sining very rich naton nga heritage, pwede gid nila dalon sa may Rosendo Mexica Museum nga amo ang founder kag nangin tagdumala sang makinaugalingon. Anyways, dyan, no, ari bala pamatian naton ang dugang pagid nga pagpanghanda, no, sa bahin naman sa nga TTMO, no. Oo. Pamatian naton si Sir Alderico Garbanzos sa ilang nga pagpanghanda, no, sa ASEAN Bantay kay mga motorista ta kung din Meeting. ka mo maagi kay base may mga closure bla. nga hiwaton diri sa syudad sang Iloilo. Pending sang aton nga site task group ASEAN Iloilo, no. Under na kami sa sining site task group. Ang ano na ni may gin-divide na ini nga mga functional nga mga areas like sa security, sa peace and order kag sa emergency preparedness and response, no. So under kami sa peace and order and security. Insofar yan, no, sa task unit, traffic and clearing, kami ready na kami, and we have already prepared sang amon nga deployment. We have already prepared sang amon nga mga parking plans kag traffic scheme, no, sa mga side events sang aton nga siyan, particularly ining mga rolling tours kag ang mga hosted dinner. Sir, mangin mas stricter kita sa limitation sa mga traffic ordinances natin, hindi ba may mga bisita kita? Yes, no. Iniya ASEAN without ASEAN, kami will be implementing kung anong mga existing regulation ordinance. And ini magapatigayon kita gani, no, sa mga areas wherein may maagyan or maagi diri sa side trips ang aton nga mga delegates. Magakandak kami ini sang clearing operations kag of course to include na dira, no, ang aton nga mga on-road or illegal parkings. Ano yung gusto mo palabot na mensahe sa mga motorista natin as we host ng ASEAN? Kay may mga bisita kita diri nga mga international, so dapat ani ipakita taman nga kung ikaw motorista, disiplinado ikaw nga naga-usar sang aton nga dalanon, disiplinado ikaw nga driver na nagakadto, no, nagasulod ka diri or na may mga transaction ka diri sa syudad sang Iloilo. For the purpose lang nga may maagi, no, ang aton nga mga delegation nga compose ini sila sang bilog nga mga delegation sang ASEAN. So may mga temporary kami scheme nga pagahimuon. And before that, we have already engaged sa aton nga mga barangay officials, nag-engage na kita. Nabatian dyan ang pagpahayag ni Sir Alderico Garbanzos sang TTMO, no, in relation man sa ilang pagpanghanda sa sining ASEAN meeting diri sa syudad sang Iloilo. Kung magdunga na inabot ang mga representative from different Southeast Asian countries, may mga expect mo na ang mga gineskorta na sila from Iloilo Airport. Of course may mga naga-convoy sa ila. So sa aton sini nga mga motorista, sa aton nga mga drivers, pakita kita sang disiplina, insindihon naton anay kung may mga road closure sa mga area sa diin ginapatigayon ang meeting. Amo to hambal ni Sir Garbanzos nga bati kung mga driver ta. Pakita ba? naman ang Hindi man ta disiplina. maginaras-aras karon especially ang aton gito nga goal nga modernization
Amo na balaga modernize kita units. Damo ko sila ka nagmi isang jeep to M sa Iloilo nyo. Ka nagmi mga bag-o. Pero kung kisablang mga driver ta, wala gid ga bag-o ang mga style nila sa mga pangilid-kilid kag pangkat balabaw amo ginaang dapat nga i-modernize man ang utok sa aton sinipila ka mga driver nga padayon ang pagpasaway. Mas kinano nga nami isang modernized jeep kung ang aton nga pagmaneho no kag ang disiplina sa drivers wala di daw mahuyat naman no dako nga dungog nga diri sa Iloilo City ang venue no sa isa ka high level nga meeting ginatawag ang ila gani nga ginatawag diyan nga high level siya no so mga importante nga mga policies kag decision making ang obrahon sang mga bisita naton kag mga delegates gani do medyo Damo mga topics nga importante. hugot siguro ang seguridad dyan. Oo, ti karon ang mga representatives sang mga countries, may mga staff na mo. Ting iba na way kakabalo gasakay sa taxi. Ang iban ga explore na mas ting tabi sa mga mo sini nga mga transportation di kung kumusta i-assess nila na lain gid may experiencehan. So muna no, dungog man ini para sa Iloilo City nga mangin host hindi ka man pagpilion kung daw medyo hindi ka kasangkol. Kag pili lang ang Oo. mga venues nga mangin venue no sang mga activities diri sa ASEAN sa bilog nga Pilipinas. Pili lang. Kaya may Boracay, kita diya may ICC kita. May mga hotels kita, tanan nga mga basic needs security, matawhay kita. Amo na nga na-qualify man ang Iloilo City. So cooperate kita. Amo man lang ang ginapangabay sa aton nga otoridad, sa aton sini nga kapulisan, sa aton nga traffic management kag sa pangkabilugan na nga mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo magsuporta man sa siniya nga hilikoton. Philippine Standard Time, alas 8:58 na sa aga. Wala nila sang oras, Jen. Good morning lang da sa mga Facebook Live viewers. Si Sir nato. Gilbert Galang Adriano, katanaw, Ma'am Lorena Santiagodo, morning. Sir Magdaleno Fardo. Good morning sa inyo. Sir Hines, good morning sa piyak naton nga office sa ISATU. Good morning, gid sa tanan nato. No, wala isang oras diri sa Iloilo Morning gani. Sa kinaandan kami ang inyong alagad. Ginelle Baclay, Kag Emerald Santiagudo kita kitaliwat diri lang sa Iloilo Morning. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bantayi ang mga programa.